Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ngayon, welcome to our daily devotion at ngayon lalahad ko ang itunan para sa daily devotion na pinamagatang Just Things All of Our Existence. So, panibagong series na naman po at ang last series po natin is The Power of Humility. So, tapos na po tayo doon at ngayon naman po ang series natin is The Lordship of Christ Over All Things. So, ang scripture po natin ngayon is Romans chapter 14 verse 7 to 9 and sinasabi na, for none of us lives for ourselves alone, and none of us dies for ourselves alone. If we live, we live for the Lord. If we live, we live for the Lord. And if we die, we die for the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. For this very reason, Christ died and returned to life, so that He might be the Lord of both the dead and living. Tagalog, walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay para sa sarili lamang. Kung tayo nabubuhay, para sa Panginoon tayo nabubuhay. Kung tayo mamamatay, para sa Panginoon tayo namamatay. Kaya nga sa mabuhay sa mamatay, tayo sa Panginoon. Sapagkat si Kristo ay namatay at muli nabuhay upang maging Panginoon ng mga patay at ng mga buhay. So, ang katuruan po natin ngayon, number 1 is we belong to the Lord. So, sinasabi nga po kanina sa scripture na mamatay man o mabuhay man tayo, sa Panginoon pa rin tayo, no? Tayo ay pagmamayari ng ating Panginoon Diyos at sigad ang napapatakbo ng ating buhay, lahat-lahat ng ating gagawin o maging mission sa ating buhay sa araw-araw, sigad po ang naggumagawa niya, no? At tayo, ang gagawin na po natin as a Christian or as a followers of God is susunod tayo sa ating Panginoon kasi pagmamayari niya tayo at ay hindi dapat tayo at pala is hindi dapat tayo ang napapatakbo na ating buhay. So, hayaan natin si Lord ang magpatakbo na ating buhay, kumain sa ating buhay, gawin ang mga pinagkakaloob sa ating Panginoon. So, we belong to the Lord. Pagmamayari tayo ng Panginoon. Next is, we live and die for the Lord. Sabi po dito, whether we die or live is for the Lord, no? Nabubuhay tayo para sa Diyos. Lahat ay para sa Diyos. Dahil siya ang may gawa ng creation, sa Kanya po lahat talaga ang lahat ng bagay, no? So, we live and die for the Lord. Next is, we will be judged by the Lord. So, lahat ng ginagawa natin dito sa lupa ay may pananagutan o mananagot tayo sa ating Diyos. Lahat tayo ay haharap sa judgment na ating Panginoong Jesucristo. So, tayo lahat ay huhusgahan kapag tayo ay namatay na. At yun sa pangalawang buhay natin is tayo ay huhusgahan na ating Panginoong Jesucristo. At ang dapat lang po natin gawin is pagbutihin natin lahat ng ginagawa natin dito sa mundo, dito sa lupa, no? Kasi lahat ng ginagawa natin, may makita man yan o wala, is si Lord nakakita niyan. At in the end of our life is si Lord ang mag-judge sa atin. So we will be judged by the Lord. So bilang application, number 1 is count your days. Bilangin natin yung mga araw, no, na nandito tayo sa lupa. At dapat sa mga araw na yon is nagagawa natin ang mga pinapagawa sa atin ng ating Panginoon Diyos. Kumbaga nagagawa natin yung ating mission niya sa atin, no? So count your days, and number 2 is make your days count. So yung mga nalalabi nating oras dito ay nagagawa dapat natin ng mabuti, mahalaga at makabuluhan. 'Di ba? Hindi dapat pinagbibilang ka lang. Dapat maging productive ka sa araw-araw, no? Dapat everyday is umuusad ka, everyday may na-accomplish kang goal na pinagkakaloob ng Diyos, no? Goal mo sa buhay kasi everyday is meaningful. Everyday dapat lahat ng ginagawa natin is nakasentro kay God. Lahat ay para sa Diyos. So make your days count. And lastly is live and die for the Lord. Ayun nga po, mamamatay tayo para kay Lord. Buhay man tayo o mamamatay man tayo, kung na-aksidente man tayo, kung ano mang uri or kung klaseng aksidente, kung tayo mamamatay is para kay Lord naman yun, no? Ayun ay para sa ating Panginoon. So live and die for the Lord. Mamatay tayo, mabuhay man tayo sa mundo ay para kay Lord kasi nga for the Lord, no? From the word na for. So ano tutunan natin dito is dapat yung mga araw na natitira sa ating buhay is talagang pinapahalagaan natin. Kumbaga minuto, oras, segundo
araw is dapat makabuluhan yung nagagawa natin yung mission ni Lord para sa sarili natin. At in the end naman dun is maging matagumpay tayo dahil si Lord ang kasama natin at siya at pinagkakaloob niya to at syempre may basbas o gabay niya. So, ayun lang po ang natutunan. Thank you sa pakikinig at God bless po sa ating lahat. Naway may share ko sa iba, ma-apply sa ating buhay at ma-apply sa ating buhay at matutunan tayo. So, thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.